Ito po yung kahapon na naging pahayag po ng isa sa ating kongresista na kung saan nawala raw po sa House of Representatives ang nangyayaring People's Initiative na kung saan they're seeking to overpower the Senate. At No, hindi the daw speaker po, mismo, wala not daw just the po House. wala daw pong kinalaman ang speaker sa nangyayaring People's Initiative. Ano pong masasabi niyo dito, Senadora? Go ahead po, Senator. Parang speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa expose. Katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo. Lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwa-liwanag. Tapos yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman yung Speaker? Sa bagay, nagbago na rin, hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagkabuking ngayon. Nako, talaga naman, ano ba yon? Para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Tama. Lumabas ngayon, Senator Amy, and it's good that it's the information now is coming from you. Pero no less than the President. Itutuloy ko yun Opo. Yung investigasyon, itutuloy ko yun. Very good. Bahala na. Tama. Ang problema lang, sino magtetestigo? Yung pangkaraniwan tao, media, lahat yan, mga video, kompleto tayo. Ang kaso, sino magsasalita ng taga-Congress? Yun ang problema ko. Kasi syempre, ang takot lang nila, masisiro ang distrito. Tama. Senator Amy, speaking of the People's Initiative, no less than your brother, the President, President Bongbong Marcos Jr., made a dialogue meeting with Senate President Zubiri, Speaker Martin Romualdez, Senator Ligarda, and Congressman Sandro Marcos, and ang kanyang presidential assistant na si Anton Lagdameo. And the Senate President revealed yesterday that no less than the President Marcos Jr. himself said, wag na yung People's Initiative, it divides the country, very divisive. Let the Senate take the lead role in proposing limited provisions changes to the Constitution. And because of that, lumalabas na pinirmahan na ang death sentence ng People's Initiative ng ating presidente ng bansa kung ating pakikinggan ang naging pahayag ng Senate President Mig Zubiri kahapon. Your reaction to this, Senator Amy Marcos? Tama naman. Talaga naman, yung PI na yan, PI nila, sa pangalan pa lang, dead on arrival na, no? Sinabi ko na yan mulat sa pulis. Sabi ko, hindi po pwede yan. Kasi ayaw ni Bongbong. Sinabi na niya yan. Hindi pa siya Pangulo. Pinag-usapan na namin. O, yung saligang batas, paano ba yan? Tapos sabi niya, ay naku, na tayo papasok-pasok dyan at mauubos ang oras at ang pera sa debate tungkol sa mga provision niyan. Tutukan muna natin ang pagbangon ng ekonomiya at ang taas-taas pa nga ng presyo ng gasolina at bigas. Hindi naman abala ang tao dyan, kundi maganap ng maayos na trabaho at pagkain. Bakit naman yan ang papasukan natin? So I knew from the very beginning that he really did not think we should distract ourselves with the talk of the Constitution. When in fact, kung tutuusin, ang dapat manguna sa pagbabago ng konstitusyon, kami, ang pamilya ko. Kasi marami naman nagsasabi at makikita naman sa mga kasulatan na talagang maraming provision doon na mababasa bilang paghisigante sa pamilya Marcos at sa napakahabang termino ng tatay ko. Kaya nag-ikli ang termino, naging 3 years na lamang. Tapos no re-election and so on and so forth. So kung tutuusin, kami dapat nangunan yan. Ang problema, hindi naman napapanahon. Hindi naman yan ang pinaka-importanteng bagay sa bawat pamilyang Pilipino sa panahon ngayon. Tama. Agree, clear. But Senator Amy, you're also saying na kailangan na ring baguhin. Am I correct? Did I understand? Oo naman. Okay naman. Kaya nga, yung kapatid ko na mas tactful naman at mas mabait kesa sa akin. Ang pagkasabi lang,
pag-aralan ang economic provision. Yun ang sinabi Aral niya. lang. Yeah. Pero kung kilala mo siya, alam mo na yun na, hoy, wag na muna ngayon, hello, Yun ganon. Gets Yeah. ko na yun. Agree. Kasi yung mga aral-aral na yan, yun ang sinabi niya, pag-aralan, wala namang masama doon. Ang akin, isa, sumunod tayo sa ating Pangulo. Ikalawa, yung economic provision, sa totoo lang, sa ilalim ni Presidente Duterte, 3 na ang nabago namin in accordance with law. Katulad ng sinasabi ng Constitution na hindi kinailangan ng napakagulo at divisive na PI nila at hindi kinailangan ng 14 billion pesos Correct. na lustayin. Ang Correct. ginawa natin, yung Public Services Act, na bago yun, including telecommunications, which was so controversial and involved hours and hours of endless debate. Tapos, nabago rin yung Retail Trade Act, Retail Trade kung Act. saan yung maliliit na investor na dayuhan ay pwede mag-invest sa iba't ibang restaurant, hotel. Basta yung small time, okay na. Tapos yung ikatlo, yung pinasok ko, yung Foreign Investment Act, na pinalawak yung mga sektor na pwedeng pasukan ng foreign investor. Ang tanong ko, pwede naman pala, hindi naman kinailangan na buwagin yung konstitusyon at Tama. magkagulo ang buong mundo. Bakit hindi na lang ganun, isa-isahin natin? Asan ba yung listahan ng mahiwagang economic provisions na yan? Ayaw naman ilabas. Basta economic provisions. Sigurado ba kayo, ba't wala kayong listahan? What is the one which is most objectionable? Aralin na natin. Ganyan, ganyan, ganyan. Sa wakas, inilabas. Natawa naman ako nung lumabas. Unang-una, ang sabi, yung Public Services Act. Sabi ko, tapos na nga yan May kaso na nga yan sa Supreme Court. Tapos na yan. Ipaguhin natin through the law. Ganun lang kasimple. Ikalawa, edukasyon. Yes. Sabi ko, teka. Yung buong edukasyon ba hanggang sa elementary, papasukin ang mga foreigner? Sure kayo? Baka hindi na natin kilala mga anak natin, is burst na magsalita. Maloka tayo. Ayun. Correct. Tapos yung ikatlo, Media. advertising. Sabi ko, advertising, sure kayo? Gagawa pa kayo ng isang katutak na trabaho para sa mga Pilipino? At yung mga dayuhan, marunong ba mag-copyright at magsulat ng kopya na Tagalog speaking? Sure kayo? At napakahalaga ba talaga niyan? It's not really a burning issue today. Kaya eto nga, pag-aaralan daw, pero sa umpisa pa lamang, medyo natatawa na rin ako. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.